Bakit hindi pagbalik sa Senado, Caloocan City ang gusto mong pamunuan sana kung ikaw ay papalaring maging sunod na mayor? Dalawang reasons po yan. Una, yung aming grupo, yung Magdalo Party List, ay kung saan ako yung chairman, ay nag-assess kami whether feasible pa yung pagtakbo ng pagkasenador. Kasi nagbago na yung campaign, yung campaign politics sa Pilipinas, naging resource driven na siya eh. So meaning mas malaki ang kailangan na pondo para ma-propagate mo yung mensahe sa mga botante. So nakita namin hindi namin kakayanin 'yon sa ganitong sitwasyon, kaya nagpasya kami to step back. Ngayon eksakto naman na imbitahan akong mag-explore ng pagtakbo ng pagka-mayor sa Caloocan kasi diyan ako pinanganak, diyan ako lumaki. Pero pagkatapos kong gumraduate sa PMA ay hindi ko na nalalaman kung ano yung mga nangyayari diyan sa Caloocan. So, nag-ikot-ikot po ako, nagkonsulta at nakita ko yung sitwasyon doon. Napaka malubha po ang sitwasyon sa Caloocan. Ang dami pong mahihirap. Sa totoo lang, ang pinakamaraming mahihirap dito po sa buong Pilipinas ay nakatira sa Caloocan. At ang pinakamalalang sitwasyon sa mga mahihirap ay taga Caloocan. Kaya yun, pag nakita nyo yung mga number one sa pinakamataas na krimen, grabe ang korupsyon, madumi, sira-sira yung mga kalye, bahain, lahat ng sakit sa lipunan ay nandoon na sa Caloocan. Kaya nagpasya tayo na tumakbo ng lokal because naniniwala tayo kaya natin baguhin ang sitwasyon sa Caloocan. Isa po sa ibinida nyo ay yung inyong track record, Yes. Senator Trillanes. Ang track record nyo against corruption. Tingin nyo bakit mahalagang katangian nito? At sapat ba itong edge against po sa inyong kalaban sa posisyon? Ang importante itong edge na ito dahil ito yung actually gagawin natin. Kasi ang pinakang ugat ng problema sa Caloocan is yung corruption. Dahil sa tansya namin, mga more or less 2 billion pesos kada taon ang nawawala sa korupsyon. At yan, pwede mong mabuhos yan sa iba't ibang services. Benepisyo sa mga iba't ibang sektor, pag-ayos ng mga infrastructure, paghikayat ng mga negosyo. Kumaga, natataboy sila kasi alam ng mga negosyante na grabe ang korupsyon, kaya nag-aalisan sila. Pero pagka nawala yung korupsyon, mahihikayat silang bumalik, lilikha to ng trabaho. At trabaho, this will solve the poverty problem, this will solve the crime problem. Marami siyang masosolve kung mawawala yung korupsyon. Ngayon, is this enough? Hindi yon given. Kasi kailangan natin makumbinse yung mga kababayan natin. So, we're in that process right now.